Marami ang nagtatanong, bakit nga ba may sirena sa ibabaw ng bato dito sa Angeles at Timonan, Quezon? Meron bang malalim na dahilan kung bakit itinayo ang sirena sa lugar na ito? O isa lamang itong isang palamuti? Ano ang misteryo at lihim na kwento sa likod ng sirenang ito sa ibabaw ng bato sa Angeles at Timonan, Quezon? Dahil sa lihim na kwento na nababalot sa sirenang nasa ibabaw ng malaking bato, ay nagpasya kami na magtungo sa Angeles at Timonan, Quezon. Kaya mula Batangas City ay nagbiyahe kami ng halos 3 oras papunta sa Timonan, Quezon para aming makita ng personal at lapitan at alamin ang tunay na kwento sa likod ng misteryosong estatwang ito. So mga apo nyo, pagkatapos ng halos 3 oras ay narating din natin itong sirena na nasa ibabaw ng malaking bato. Sobrang nakaka-amaze lang na makakita ng ganitong mga structure na hindi mo alam kung bakit nga ba sila naglagay ng isang sirena dito sa ibabaw ng isang malaking bato, at yan ang aalamin natin sa video na ito. So kung mapapansin nyo, sobrang lakas ng dagat ngayon sa pagkakataong ito. So hindi natin alam kung pwede natin puntahan, pero susubukan natin puntahan itong sirena na ito. At kung makita nyo, madali lang siyang makita. So dito, ito yung kahabaan ng kalsada, at pagdaan nyo rito sa Timonan, Quezon ay mapapansin nyo na yung sirena. Nasa gilid lang to ng kalsada, at ang nakaka-amaze lang at nakakapagtaka, nandito siya sa isang malaking bato na hanggang ngayon ay hindi pa rin nasisira ng panahon. At alamin natin kung gaano na nga ba katagal ang sirenang ito dito sa ibabaw ng bato. So tara, samahan nyo akong mga kaponyo, puntahan natin at lapitan natin kung ano ba ang itsura ng sirena na ito. Tara. Akala ko ay mahirap puntahan ang sirena sa bato. May hagdan pala na pwedeng lakaran pababa. Buti meron na lang talagang naka-ready na hagdanan para mapuntahan natin yung sirena na ito. Kailangan lang mag-ingat dahil hindi na ganun katibay ang hagdanan dahil sa katagalan na ng panahon na ito ay naitayo. Dahan-dahan lang tayo kasi yung dadaanan natin ay medyo may kuwang na yung ilalim. So hindi natin alam kung matibay pa rin yung ating dadaanan. Bakit kaya napabayaan ang lugar na ito? Sayang, napakaganda pa naman. So sa aking palagay, mga apo nyo, ito ay dating isang nagiging parang tourist attraction dito sa Timonan, Quezon. Pero sa ngayon ay mukhang napabayaan na at halos nasisira na yung malaking bato. So tara, tingnan natin kung pwede natin puntahan, malapitan. So kung mapapansin nyo, siguro itong daan na to ay dating magkadugtong papunta doon sa sirena na nasa bato. So ngayon, sira na, wala na talagang daanan. Maswerte na lang tayo dahil ngayon ay walang tubig din sa parteng ito at pwede natin puntahan. So ingat lang tayo kasi baka mamaya merong ahas o anything na nandito sa may batong to. So kailangan natin mag-ingat. Medyo delikado ng umakyat papunta sa sirena dahil gumuho na ang ilang bahagi ng bato, pero sinubukan ko pa rin para makita ko ito ng malaki. Medyo parang halos nasisira na yung sirena. Ayan medyo sira na. Sa isang pagkakamali sa pagtapak sa bato ay posible tayong maaksidente at mahulog, pero dahil sa kagustuhan natin na makita siya ng malapitan ay pilit kong inakyat ang malaking bato, pero nakakalungkot lang ang aking nakita. Di pa man ako nakakakyat sa mismong tuktok ng bato. So what's up sa inyo mga kaponyo? Bago tayo magpatuloy sa ating video ay meron lang akong gustong i-share sa inyo. So lingid sa inyong kalaban na ang aking content ay napakagastos at napakalaki ng expenses. So gusto nyo bang malaman kung saan ko kinukuha yung ibang extra money na ginagamit ko sa pag-travel ko at syempre para makagawa tayo ng video? So eto nga, na-discover ko itong isang trading platform na kung tawagin nila ay Pocket Broker, kung saan kumikita ako ng $100, equivalent sa pera natin is 5,000 pesos. So gusto nyo bang malaman ang sekreto na ito? Tara, tuturo ko sa inyo. Let's go. So mga kaponyo, dito sa Pocket Broker ay huwag kayong mag-alala dahil dito ay merong mga tutorial na ituturo sa inyo kung paano kayo magsimula sa trading. Katulad nga ng ginawa ko. So huwag kayong mag-alala dahil ang gagawin nyo lang dito ay panoorin yung mga video na nandito sa website. So ang una natin gagawin mga kaponyo ay mag-register sa Pocket Broker. So dito ilalagay natin yung ating email address. Ayan.
And after that, pag nailagay nyo na yung inyong email address nyo, is maglagay kayo ng inyong sariling password. And syempre, huwag nyo kakalimutan na ilagay yung ating promo code na 2025PON. Ayan. So, para ma-avail nyo yung inyong bonus sa una nyong deposit. Check nyo lang to and then sign up. Okay, so mga po nyo, so ito yung pinaka-platform. So, dito nakikita ko na parang pataas yung trade. So, yan. Click tayo ng buy. Yan, sa taas. So, yan, click natin. So, hintayin lang natin mabuti. Okay, hintayin natin. And from kung saan tayo nag-buy, sa kailangan mas mataas doon sa area na yon. So, hintayin lang natin mga ponyo. Ayan na. So, malapit na. Okay, so yun. So, malapit na. Ayan, ayan. Okay, ayan. So, sana okay yung trade natin. Okay. Yun. Nice one. So, yun mga ponyo. Panalo tayo. At syempre, punta naman tayo kung paano nyo mawi-withdraw yung napanalunan nyo dito sa Pocket Broker. Pwede na kayo mag-withdraw through cryptocurrency. At ang maganda pa dito ay pwede na kayo mag-withdraw through e-wallet, GCash, Paymaya, at syempre, pwede rin siya mag-bank transfer. So, napakaganda mga kaponyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Nandiyan sa comment section ng link kung paano kayo makakapag-register dito sa Pocket Broker. So, tara, back to the video. So, ito mga kaponyo, medyo dito pa lang kitang-kita na natin na talagang sira na yung may parting buntot nitong Serena. So nakakapanghinayang lang kasi talagang nakaka-attract siya sa mga tao na dumadaan dito sa gilid ng kalsada ng Atimonan, Quezon. So sana lang maayos pa ito at muling maibalik yung ganda. Although nasisira na yung mga bato, masinin nyo, ito ay halos nabiyak na galing dito sa isang part ng batong ito. So kaya pa ba natin akitin? Para mas lalo kong makita ng malapitan ay pinilit ko pa rin akitin ang pinakatuktok ng bato kung saan dito nakaupo ang misteryosong estatwa ng Serena. So hindi natin alam kung ano istorya sa likod dito at mamaya magtatanong-tanong tayo kung ano nga ba ang dahilan kung bakit sila naglagay dito sa Serena. So kung mapapansin nyo dito mga ponyo, yan, sira na yung parting buntot nitong Serena. Sayang lang. So sana maayos at maganda, mapinturahan ulit. Kasi although simpleng Serena lang to na nandito ngayon sa may gitna ng isang malaking bato, nakakadagdag siya ng atraksyon sa mga dumadaan na mga motorista at siyempre sa mga taong pumunta rito. Nakakapanghinaya. Totoo lang, talagang napapaisip ako, ano ang dahilan? Bakit sila naglagay ng Serena dito sa ibabaw na isang malaking bato? So, na-curious talaga ako. So, talagang mamaya pupunta tayo sa mga otoridad o kahit sino mga tao dito at magtatanong tayo kung ano nga ba ang istorya sa likod ng Serenang ito. Para malaman ang lihim na kwento sa likod ng estatwang ito, ay minabuti namin na puntahan at magtanong-tanong sa mga residenteng nakatira malapit dito sa Serena. So mga ponyo, meron ditong mga residente na nakatira malapit dito sa Serenang nasa ibabaw ng bato. Kung mapapansin nyo, ito yung bahay nila at ito yung Serena sa ibabaw ng malaking bato. So pupuntahan natin, magtatanong tayo para makakuha tayo ng impormasyon bakit nga ba sila naglagay ng ganitong statue ng Serena dito sa lugar na to. Walang kasiguruhan na makakakuha ako ng impormasyon sa mga residenteng nakatira dito. Ang alam ko lang ay may malalim na dahilan bakit dito inilagay ang Serenang ito. Sana lang meron tayong makausap dito na mga residente nandito para at least may makuha tayong kahit konting impormasyon. Sa aking paghahanap ng mga residente na pwede kong matanong patungkol sa Serena ay wala akong makita na nasa labas ng kanilang bahay. Kaya naman nang makakita ako ng isang pintuan ng bukas ay minabuti ko na sumilip para makita ko kung meron ba akong pwedeng residente na matanong. Pero sa kasamaang palad ay bigo ako na makausap ang isang residente na nasa loob ng kanyang bahay. Po? Ano po? Masakit po ang ulo. Sige po, sige po. Salamat po. Thank you po. Tara, so medyo masakit na ang ulo niya at hindi makakasagot sa mga tanong natin. So maghanap pa rin tayo para makita tayong mga residente nakatira dito. Nakakapagtaka lang, puro sarado yung mga bahay dito ngayon. Parang halos wala rin nakatira. Hindi ko maiwasang mapaisip bakit kaya halos lahat ng mga bahay dito ay walang nakatira at abandonado. Bakit kaya nila iniwan ang kanilang tahanan? Ganun pa man ay nagpatuloy pa rin kami sa paghahanap ng residenteng pwede naming matanong at hindi kami nawalan ng pag-asa. Pansinin nyo, bakit ganun? Bakit parang lahat ng bahay dito puro abandonado? Ngayon, walang nakatira. Ayan, pansinin nyo. Puro abandonado yung nakatira dito, mga bahay. Walang nakatira. Bakit kaya ganun? Nakakapagtaka lang ha.
to, baka may nakatira dito. Sa aming paghahanap ng pwede naming matanong ay nakita namin ang isang lolo. Kaya agad kaming lumapit para kausapin at tanungin patungkol dito sa sirenang nasa ibabaw ng bato. Tay, pwede pong maabala kayo saglit. Tatanong lang po sana kami. Pwede pong, meron po ba kayong alam na istorya tungkol po dito sa sirenang nasa ibabaw ng batong ito? Bakit po siya nilagyan ng sirena dyan? Yung una daw, yung una, Opo, opo. balita, yung ano ay, yung unang sabi ng maganda, meron daw sila yung nagpapakita dito. Yung una, Opo. eh, hindi ko naman, matanda sila, Opo. ay yun ang nagsalita na, Opo. yung istorya. Kaya po naglagay sila po dito ng sirena. Parang paalala o Opo. simbolo. Dito po ba mismo sa batong yan? Talaga nakikita? Hindi ko wala lang kung saan. Opo. So narinig niyo po yung kwento na yun doon po sa mga nauna pang... Oo, yung mga sinaunang matanda. Opo. So siguro, totoo nga siguro talaga yung sirena, no? Eh, Kung siguro talaga- ko lang. Ito, ang nakakita eh. Ito ba, sa libro nga, may sirena, ayan o. Sa bagay po, opo. Kaya inalam po namin yung istorya tungkol po dito sa ano na to. Nakakapagtaka lang po bakit po sila naglagay ng gano'n na... Parang dekorasyon mo guys. At sabi sa isang dekorasyon Opo. ng isang bayan, Opo. niya sa likod pala may istorya pa lang. O totoo, hindi. Yes po, yun nga po ang gusto namin malaman sana kung ano po Oo. talaga istorya. Sige po tayo, salamat po ng marami po. Thank you very much po. So tara, Bagay piyesta, yan laki. alin po? Sirena, yan laki. Kapag po piyesta, Oo. isabihin talaga pag piyesta po, sineselebrate po talaga yung... Meron Meron po talaga. Meron silang malaking sirena para ako. So, ito, inahinata ko ng sirena sa bato ah. Ang laki. Opo. Ako klasan ngayon. Dati nasa munisipyo, Opo. municipal hall, sa bayan. Opo. Ngayon, pag tapos na ng celebration ng fiesta, Opo. dinadala sa tabing dagat. Ang laki talaga. So talagang kung iisipin nyo po, pinaniwalaan ng nitong Atimona na talagang meron nga pala sirena dito sa lugar na nyo. Kasi Siguro, dahil- celebrate nila ng piyesta. Oo, dahil tabing dagat eh. Opo, yes po. Coastal area eh. Di Opo. siyempre, yun ang ngayon Opo. matanda. Dahil sa aking narinig sa kwento ng isang lolo ay mas lalo akong nagkaroon ng malaking pagnanais na malaman kung meron pa bang ibang kwento patungkol sa sirena dito sa Atimonan, Quezon. Oo. Sige po tayo, salamat po ng marami po sa inyo. Thank you very much po. Salamat po. Thank you po. Kaya naman hindi ako tumigil na maghanap pa ng pwedeng mapagtanungan at maswerteng isang kagawad ng barangay ang aking nakausap. Kasi hala daw po kayo dito sa barangay po ninyo sa Angeles. Okay po, sakto naman pala. Yun naman pala. Pwede po ba makahingi ng konting informasyon? Bakit po sila nagtayo dyan ng ganyang sirena sa ibabaw ng bato? Ang alam ko po dati noon, kasi po ako hindi po ako lehitimong taga dito. Okay po. Pero ako po kagawad. Okay po. Ang alam ko po doon sa mga nadatngan ko mga kwento, Mm-mm. ay meron daw po dyan nakitang sirena noong panahon yun. Kaya po, ang ginawa nila noon parang kumbaga sa ano, ay dinilagyan nila ng rebulto. Pero po ba naiwang pruweba o ano, o kwento-kwento lang po talaga yung salin-salin na Parang lang? kwento-kwento lang po ng mga matatandang bilaan. Pero meron pong ano sa barangay. Meron pong... Yung pinakang tag dun, alamat ng meron po talaga. So, kung hindi ko paniniwalaan, meron po siguro talagang kwento talaga na gano'n na nangyari. Ano po? So, yun po talaga dito sa lugar nyo, tuwing piyesta o tuwing ano, lagi po talaga siyang kasama sa selebrasyon. Sirena. Talagang ibig sabihin pala, hindi lang sila basta naglagay ng estatwa na sirena. So talagang nakita nila. May okay, nakita. nakita po talaga. So sumisimbolo pala siya sa isang, ilan po, sa tingin niyo may kwento po ba kung ilang sirena o dumao Parang isa lang. po? Parang isa lang po. Isa lang po talaga. Wow. So ngayon parang kasi po. Parang maligaw lang siguro. So hindi natin alam, walang makakapagsabi kung totoo ba yung storya, pero yung po yung nagpasalin-salin ano po dito sa lugar nyo na totoo pala na may dumaong o may pumuntang sirena dito at may nakakita sa isang banda, hindi nila pagagawa ng sirena dyan sa ibabaw ng malaking bato kung hindi talaga totoo. Ano po? Wow. So parang ginilabutan ako ng konti parang hindi ko alam kung maniniwala na ba ako, pero syempre, statwa lang nakita natin.
iba pa rin talaga kung makakita tayo ng totoong sirena. Dahil sa kwento na aking narinig sa dalawang residente na aking nakausap, ay minabuti ko na pumunta na lamang sa barangay upang malaman ko kung ano nga ba talaga ang totoong kwento sa likod ng estatwa ng sirena sa ibabaw ng bato. At dito ay nakausap pa namin ang isang kagawad na tila ba marami siyang alam patungkol sa sirena dito sa kanilang barangay. At pagkano lang ang sirena, tatanong sa'yo kung paano nagka-sirena. Wala na akong sinayang na oras at agad kong tinanong ang isa pang kagawad ng barangay at nagulat ako sa aking nalaman at iba na namang kwento ang aking narinig. Ayan mga kaupo nyo, kasama natin yung isang kagawad dito sa barangay Angeles po ba? Angeles sa Timonan, Quezon. So magtatanong tayo kung ano pa yung ibang istorya tungkol dito sa sirena na nasa ibabaw ng malaking bato. Kagawad, ano po ba yung ibang istorya tungkol po dito? Based lang to doon sa nabasa ko nun, yung mayroon daw mag-boyfriend, mag-girlfriend. Opo. Basta may lagi daw lumalaot yung lalaki. Tapos, parang nawala yun eh. Ano wala yung lalaki? Nawala yung lalaki. Sabi, noong una, may kumakanta daw. Parang gano'n may Diyan po sa lugar na yan? Oo, dyan sa lugar na yan. Okay. Yung lalaki na yun, parang daw laging may katagpo doon. Parang gano'n. Based lang doon sa kwento-kwento, So salisaling ibig sabihin, kwento ng sa matatanda. kwento-kwento at sali-sali ng matatanda, yung sirena nakikita na nakikipagtagpo dun sa lalaki. Oo, doon sa lalaki. Tapos, Dahil siya po ang kasintahan ng lalaki. Oo. Okay. may pangalan nga yun, hindi ko na matandaan. Kasi yung libro kasi nun, yun parang teacher ang gumawa. Parang ginawa niya ng tong Angeles. Storya. Oo, ng istorya. Kaso ngayon nawala na kasi nga salin-salin na kagaya ko, late na akong kagawad. Opo. Siguro mas alam nung mga unang matatanda. Kaya lang. Lalo kasi yung kapitan namin ngayon bago. Sana yung Opo. dati, alam din niya yun. So yung storya pala ng sirena, hindi lang talaga siya nakikita. Meaning, meron pa rin talaga mas malalim na istorya Oo, na yung sirena, kaya siya umaahon dyan sa tabi is para makipagtagpo dun sa doon sa lalaki. kanyang kasintahan lalaki. Okay. Sabi ko. Oo, yun. Kaya lang, syempre, hindi namin yun kasi hindi naman namin, Yun po yung saling-saling kwento ng mga saling-saling matatanda. kwento. Kasi nakakapagtaka lang po, marami pong mga viewers at mga tao na nagtataka. Bakit may sirena? Hindi naman sila maglalagay ng sirenang estatwa dyan Oo. kung walang kwento sa likod ng estatwa na yan. Meron nga ditong matanda na kaya lang medyo may sakit na eh. Yun Opo. kasi yung alam kong unang nagkukwento rin eh. Dito siya nakatira Meron po. Meron medyo Hindi na po pwedeng makausap, Hindi sayang na. naman. So at least po, yung kwento na yun, na salin-salin, is hindi lang talaga siya gawang kwento. Kasi kung gawa, may librong nagawa, may mga matatanda. So hindi po natin alam. Kasi hanggang ngayon naman po talaga is mahiwaga pa rin yung istorya tungkol dito sa sirena. Sirena. Pero kaya po pinuntahan namin, para malaman din po yung totoong kwento. Katulad po niyan, ang kwento ng iba, may nagpapakita ng sirena. Oo. Hindi po na ikwento yung talagang bakit ang dahilan ba't nagpapakita dyan. So yun pala yung isang kwento. Sa libro po yun. Na merong... Yun lang yung natandaan ko eh. Pero nabasa ko yung librong yun. Ano po yung pagkakaalala nyo sa libro na basa nyo? Yun nga, parang may mag-boyfriend, girlfriend na gano'n Opo. nakikita sila. So yun lang talaga yung story. Oo, tapos parang daw may kumakanta lagi paggabi. Hindi ko lang maano yung kwento, tapos parang nawala yung lalaki. May pangalan pa nga yung lalaki hindi ko na Ano po yung pinaka-ending na naalala nyo sa kwento sa libro? Tungkol po sa sirena. Parang nawala yung lalaki. Yun na po yun. Yun lang, ganun So lang. parang siguro sinama na nung... Oo, hindi ko lang. Yun na yung kwento. Parang gano'n. So para din pala yung sa mga napapanood natin sa mga pelikula, no? Na Pero inisip ko na lang, baka gawa-gawa na rin. Kasi minsan, di ba, sa mga pelikula, gano'n Opo, lang. yes, opo. Kasi pag silang namin, nandiyan na yan eh. Hindi rin namin, oo. matagal na po Matagal pala yan. na. Sa tansya niyo po, mga ilang taon na yan? Diyos ko, hindi ko alam. Kasi kumbaga, baka magulang ko pa, nandiyan na yan. Nakailang na yan eh. Ang tawag doon, ibang na yun, statue na. Kasi yung iba nasisira, lagay. lagay Pamila ulit. na. Okay. Pero yung original niya, napakaganda talaga. Ng pagkasirena. Okay. Hindi na lang, kapapalit nga lang yan, kaya lang hindi na. Hindi So maganda meaning, pagkakagawa. yung istorya ng sirena talaga, kung sinasabi niyo po na matagal na yung statue na yan, na mayroon talaga dyan, matagal na talaga yung istorya na yun Matagal na po. pinaniniwalaan ng mga taga-Ritz Oo, 43 na ako eh. Sabi daw dito is
sinasama sa mga piyesta. Sa mga piyesta po, meron kayo? Nagagawa daw po Oo. sila ng mga malalaking Oo. sirena. Parang pinaka yun yung ano namin, landmark ng ng Angeles. Ang Angeles. Sa Serena. Okay po. So, ngayon lang namin, so, Tsaka yung lugar na yun, talagang napaka, ano siya tawag doon? mahiwaga. Mahiwaga. Bakit po? Ano po yung mga... Kasi nung panahon ng, itong kwento, ng Opo. mga, kahit yung lola ko. Kasi di ba nung sinasakop tayo ng panahon ng Hapon, Yes ng mga po, opo. hindi kita itong lugar na to. Hindi nila to kita. Ah, Kaya, kumbaga, ang dami ditong nagtago sa, maano kasi itong Atimonan kumbaga mamilagro. Ito, hindi kita to. so, parang meron kayong... Ang tingin daw ng mga mananako, parang puro gubat na pero hindi nila alam may mga nakatira. May ano doon sa ilalim nun, may kuweba. Meron? Meron. Saan po doon? Mataas po kasi yung tubig eh. Meron, may lampas yun ng diyan, lampas Saan ng po yung dagat doon. kuweba na sa mismong Oo, tabi? kaso hindi mo na yung madadaan kasi natakluban na siya ng bato malaki. Ang sabi nga ng matatanda, lampas daw yun hanggang doon eh. At saka dito. Wow. At saka yung, kasi napunta na tayo doon, at saka isa pa, nung nawala yung aming Mama Mary, diyan siya Opo. din natagpuan. Oo. Kasi nung panahon na maraming sakit dito, nagkaroon ng, alam mo yung sakit na ketong, nawala na tayo. Kaya diyan tinayo yun. Tapos may naguuling mag-ina na nagagamot, kumakatok sa bahay nila. Tapos yung time na yun, yung ninakaw yung aming Mama Mary sa simbahan. Ang sabi nila yun daw yun. Kumbaga naging tao lang nagagamot. Tapos dyan siya nakita. Doon sa lugar na yun. Okay. Maganda pa kasi dati yan eh. Yung may mga bahayan. Diyan Kaya- mismo din nakita yung Mama Mary. Oo, doon nakita. Tabing dagat po Oo. talaga? Kaso siya, ribulto na siya. Ah. Pero yung Mama Mary po, buo pa, ayos pa. Oo. Wow. Ano yung story? Kasi nung dati, yun ang totoong kwento talaga. Kasi yung kasing Serena, hindi ko, kumbaga ang tagal-tagal na nun. Ito medyo pa lang to eh. Kaya pang ikwento ng matatanda. Opo. Pero yung Serena talagang, kumbaga, tagal-tagal na panahon. So, Baka wala nang magpapatotoo. napakahiwaga pala. At least ngayon nalaman natin yung storya Oo. na meron, bukod pa pala doon sa Serena, meron pang nakatagong hiwaga na kwento sa mismong lugar kung Oo. saan natin nakita yung Kasama din yun sa libro eh. Serena. Yung na yun. Kasama din. Yung pangyayari na yun, yung kay Mama Kasama Mary. din yun kay Mama. Wow. So, Kaya saan- yung lugar namin ay ginawang Angeles. Kasi ang aming patron ay Our Lady of the Angels. Okay. Kaya yung piyesta, sinunod. Piyesta kasi ng Atimonan ay August 1, 2. Opo. Kaya kami sinunod. August 3 kami. Kaya ginawang Angeles. Angeles ang pangalan. Okay. So ngayon maliwanag na po lahat. At kahit ako naliwanagan ako kasi Oo. matagal ko siya nakikita pero never ako nakaalam at nakakita o nalaman yung storya tungkol dito at meron pa tayong nakuha pang mas malalim na istorya. So grabe, nakakagulat yung kwento na yun na nalaman natin na Oo. Yun kasi yung talagang masasabi kong totoo kasi narinig ko yun sa mga lola-lola ko. Pero yung Serena, siguro ay sobrang tagal na kasi iwan. Hindi ko pero at least ang nagpapatunay po na talagang itong sirenang ito hindi lang kwento sa ngayon. Nasabi nyo nga po napakatagal na ng sirena na yun. Ay, pinanganak kayo, nandyan na yan. Oo, nandyan na yan. Wow. So 43 na si Kagawad pero ngayon sabi nga Nandyan pa rin. matagal na nandun. So Kagawad, maraming salamat po sa information. At dahil iba-iba ang kwento na aking narinig sa mga residente dito sa Angeles Atimonan, Quezon, ay minabuti ko na dumiretso mismo sa Department ng Tourism ng Atimonan, Quezon para malaman ko kung totoo nga ba ang kwentong narinig ko sa mga residenteng nakatira dito sa estatwang sirena na nasa ibabaw ng malaking bato. Pupunta tayo ngayon dito sa tourism ng Atimonan at aalamin natin baka meron silang ibang kwento patungkol dito sa sirena. At pagpasok ko sa loob ay agad kong tinanong kung sino ang pwede kong kausapin para malaman ko ang totoong impormasyon tungkol sa mga sirena dito sa Atimonan. At maswerteng ang head ng mismong tourism ang ating nakausap. Hi sir, magandang hapon po. Kaya na po sa abala. On TV po, kami po ay mga content creator and na-feature po namin regarding po sa story dun sa Sirena and may nakausap kaming barangay captain, kagawat, and then may nasabi silang storya about doon and sabi nila better na pumunta rin dito kasi baka yung ibang story ang meron sila sa tourism. So yun, ano po ba yung storya dun po sa likod ng pagkatayo ng statue na yun? Bakit po meron doon statue ng sirena? So,
So Meron tama ba po yung kubo? dun sa ano, mayroon pong mga multiple ano po talaga. So may mga multiple stories po behind dun sa dun sa statue. Pero syempre commonly po ang pinaka role ngayon ng Serenang Bato ng Atimonan po edi serves as landmark, especially dun sa mga nagta-traverse po natin ang going from Manila going to Bicol and vice versa. So pinaka landmark po talaga siya, ay nasa Atimonan na tayo, nasa Quezon na tayo kasi nakita na natin yung Serenang Bato. So maaaring pong si Barangay Angeles po ay di may side of story. So anuhin ko lang po yung ating nakalap na version po. Ang nakuha niyo pong kwento ng barangay ay ano po? Actually, dun sa Kagawad, ang una naming kwentong narinig is, yun nga, may nagpapakitang sirena dun sa tabing dagat. Kaya, yun yung parang simbolo na talagang mayroong nakitang sirena doon. And then, other side naman, isa pang Kagawad na sinabi nga na hindi lang basta nagpapakita yung sirena, which is parang meron doon pang mangingisda na yung kasintahan doon ng sirena na kalauna na wala din yung mangingisda. And sa libro daw, yung other side stories, hindi naman about sa Serena, is yung lugar na pinagtayuan ng Serena na parang nung daw na mayroon daw nagpapakitang babae, mag-ina, kumakatok sa bahay, tapos doon nakita yung Mama Mary sa loob na, mismo sa lugar na yun. So, base po kasi doon sa ito lang nakaharang. There are, yung sabihin natin po on the imaginative side, yung Yes, talagang opo. mapalabok po na kwento. So, there are multiple po, katulad po nung nabanggit sa inyo. So, maaari pong pass on yung different interpretation. So, idagdag ko na din po doon. Yes, boss. Mayroon pong ilan kami din pong nakalap at narinig din po doon sa mga ilang mga matatandang kwento. So, mayroon pong mangingisda na inabot ng masamang panahon sa Lamon Bay. Then, talagang parang wala nang pag-asang mailigtas. But fortunately, mayroong dumating na mermaid na tumulong sa kanila. So, naligtas po sila. Then, nadala po dun sa may pangpang. And then, as the story goes po, ay nagtayo ng Serenang Bato doon to commemorate the symbolism po nung pagligtas. So, 'di ba, mayroong other side naman na parang 'di ba yung may parang magkasintahan Yes, so, na kinuha. So, there are different versions, pero doon po sa medyo scientific explanation na kaya po ng bibigyan ng magandang paliwanag base po naman doon sa observances ng mga nakaraan pong namamahala din dun sa tanggapan po ng turismo. So, nagkakaroon ng mga sighting ng parang buntot ng sirena doon sa party na yon. Then, so sa malayo, may nakikita pong mga parang buntot na pumapagaspas doon sa tubig. Then, napapagkamalan po siyang buntot ng sirena. Okay. But, the real thing is, mga buntot po ito ng butanding. So, by that time po, ang Lamon Bay ay nabibisita pa. So, even now naman po, may mga casual sightings po. Nabibisita po ng butanding po na napapagkamalan po ng mga ilang nakakakita na So, from there, parang, ayun, may nakatagmay yun. Na-establish po yung kwento na, ayun, may nakita kaming sirena dito sa may Atimonan, nakita namin yung mga buntot. So, later on na lang po, ay napatayuan po nung landmark. Parang na din po, to give the, ang tawag dito, symbolism. So, pwede po kasing signify. So, para po sa amin, mas maganda yung kwento nung mayroong sirenang sumagip dun sa nangangailangan tulong na mga mangingisda, since Atimonan is well known for having different fishing folks at saka talagang pangingisda po. So, isa po yun sa magandang kwento na parang gusto po nating i-embody. But more on, hindi naman scientifically, more on the elaborative side. So yung pong kwento ng sightseeing ng mga buntot ng butanding, yun po yung parang pinaka-main story na kung bakit po napapagkamalang mayroong sirena. Then eventually natayo po yung Serenang Bato as landmark po ng bayan ng Atimonan. Yun, maliwanag sa ating lahat. So,
Buti na lang pumunta tayo dito sa tourism, at least there's different stories between sa mga tao and then. Sir, matanong ko lang, yung book na meron kayo ngayon right now about this kind of mermaid, ano po ba siya? Sinulat lang, galing din sa mga istorya ng mga matatanda o scientifically halo-halo na po yung nandun sa ano? So, i-excerpt ko po ito. So, ito po ay from Cultural Mapping Book 1 po namin. So, ang pagkakaroon ng statwa ng Serena ay buhat sa paniniwala ng mga Atimonanin sa Serena. So, ang unang tala ay naganap noong 1645. 5 lokal na mangingisda mula sa Atimonan, Quezon ang nag-ulat kay Fray Geronimo de Jesus, isang Espanyol na fraile ng Atimonan, Quezon, na nakakita sila ng mga Serena sa Lamon Bay. So, ito na po yung mismong dagat natin. So, inalarawan nila ang mga Serena bilang mga espiritu ng tubig na may mga pang-itaas na katawan ng babae, ngunit may buntot na isda. So, yung pang typical na mermaid po ang bagsakan. Ang mga nakitang ito ay binahagi na at iba pang mangingisda mula sa Alabat, Quezon. So, somehow may isang kwento po yung mga taga-Alabat at saka taga-Gumaka regarding po doon sa nakitang Serena. So, continue ko lang po. Sige po. Noong 1983, sina Pedro Magtibay at Andres Sarmiento, so dalawang mangingisda mula sa Atimonan, Quezon, ay muling nagkwento kung paano sila nakaligtas sa bagyo ng Lamon Bay sa tulong ng isang Serena. So, ito po yung isa sa mga nabanggit ko na parang common at saka parang pinaka-primarily known story po. So, ang dalawang lalaki ay nagsimulang mangisda nang makatagpo sila ng hindi inaasahang bagyo sa Lamon Bay. Hinampas sila ng matataas na alon na nagpalubog sa kanilang maliit na bangkang kahoy. Isang saglit at isang pangalawang malaking alon ang humampas at naghiwa-hiwalay ang kanilang bangka. So nataranta ang dalawang mangingisda dahil nawala na rin sa paningin nila ang isa't isa. So biglang nakakita si Pedro Magtibay ng isang babae sa tubig. Lumangoy ito papalapit sa kanya, ngunit ng halos 2 metro na lang ang layo niya sa babae, ay bumulusok ang babae sa ilalim ng tubig. So sandaling iyon, nakita niya ang mga babae na may buntot ng isda. Habang nagtataka pa rin siya sa kanyang inaakalang Serena, nabangga niya ang isang kahoy ng troso. Hinawakan niya ito na natiling nakalutang at pagkaraan ng mahabang oras, nakita ni Pedro na ang nawawala niyang kasama si Andres, ang kanyang kaibigan, ay naaanod at lumulutang sa tulong din ng isang troso. So isinalaysay ni Pedro kay Andres ang tungkol sa Serena at nagulat siya na sinabi rin ni Andres na nakita niya ang parehong Serena. Ang mahiwagang pakipagtagpo na ito ng Serena ay nagpanatili ng kanilang pag-aasa at ang kanilang kalooban na mabuhay. So pagkatapos ng 2 araw na lumulutang sa Lamon Bay, natagpuan sila ng mga lokal na mga ngisda at iniligtas sila sa dalampasigan. So, may ganun pong storya. So, dito naman po sa version na ito ay parang natulungan pa din po. So, part of commemoration po dun sa pagtulong and somehow parang symbolism of hope din po. Yes po. Yung mermaid statue ng Serenang Bato po ng bayan ng Atimonan. Yun. So, yun po. Napakaliwanag nung narinig natin ngayon. So, pasalamat tayo kay Sir Iray. Kayo po yung head ng tourism dito sa tourism ng Atimonan at sana naman ay nakapagbigay kami ng magandang impormasyon kasi marami po talaga nagtatanong. Ano po ba yung istorya regarding with this statue? Ang estatwa ng Sirena sa Angeles, Atimonan, Quezon ay hindi lamang isang simpleng istruktura. Ito ay sumasalamin sa mayamang kultura, alamat at kwento ng bayan. Anuman ang totoo sa likod ng estatwang ito, isa lamang ang sigurado. Patuloy itong magiging bahagi ng misteryo at kagandahan ng Atimonan, Quezon. Hanggang sa susunod nating paglalakbay, ito ang Pon TV, gawin nating posible ang imposible.